Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumisigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigi-tigisan ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalumpati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira laban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo." Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring 4 na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y 3-4 ng mukha at 3-4 din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din nang makita ko sila sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y maghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Yung narinig nating ebanghelyo ngayon tungkol sa fraternal correction, no? Kung talagang nagmamahal ka doon sa isang tao, syempre sasabihin mo talaga upang kung ano man ang mali ay maituwid ka agad, no? At kung hindi naman ito tatanggapin, kumuha daw tayo ng isa pa na saksi. So tatlo na ito lahat, no? Kung ayaw pa tanggapin, iharap na daw siya sa buong komunidad. At kung ayaw pa rin tanggapin yung kanyang pagkakamali, ay itrato daw siya bilang isang hintil, no? At ano ibig sabihin ni Kristo kapag sinabi niyang hintil yung pagtrato? Di ba ang ating Panginoon magalang at umiibig, no, ng mga taong nagkasala. So ganun siguro, dagdagan natin ng pag-ibig, yun talaga palagay ko ang pinakapuso ng fraternal correction, dahil gusto nating maituwid yung taong minamahal natin. Siguro kailangan din natin pag-isipan ay ganito, nagtutuwid tayo ng isang taong minamahal natin, pero kung yung tao nagsabi rin, ikaw, baguhin mo rin yung sarili mo. Di ba? Ang hirap magbago ng ibang tao kung hindi naman natin makita na tayo rin ay nagkakamali. Sapagkat tayong lahat ay nagkasala sa harap ng Diyos. Kaya para saan ang mensaheng ito? Maaaring ito'y patuon doon sa nagkamali, pero mas matimbang yung tinitignan natin sarili nating kamalian sa harap ng Diyos. Tayong lahat ay nagkulang. Lahat tayo dito ay kailangan magbago. Kasi kung wala tayong kailangan baguhin, di sana mga santo na tayo ngayon. Pero kulang tayo lahat, no, sa expectation ng ating Panginoon. Lahat tayo dito ay nagkasala. Ang pinakamahalaga sa atin na batayan ay walang iba kundi si Jesus, no? Pinakita sa atin kung paano mamuhay ng maayos, ng marangal, na may mababang loob. Tularan natin ang ating Panginoon Jesucristo at kumapit tayo sa Kanya. At mga kapatid, doon tayo nagkakaroon ng kapangyarihan. Sinasabi natin kapangyarihan to, o sabihin na rin natin ang grasya, nakikita natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa isang magulang na nakikita niya kung ano ang nangyari sa kanyang mga anak, mag-aalala ito kung hindi na ito gumagawa ng mabuti, at gagawin nito ang lahat para mapabuti ang kanilang buhay. Ibig sabihin, sagana sa grasya ng Diyos. Yun siguro ang sumusunod na phase, no? At dahil sa pag-ibig na ito, parang meron siyang responsibilidad na maituwid, no, itong mga pagkakamali. Pero sa pamamagitan ng isang inspirasyon, no? At makita ng mga bata, natututo kami dahil sa mabuting halimbawa ng aming magulang. Yung gusto ko rin ituon ang pansin po natin sa pambansang pagbabago o pagbabago ng buong lipunan. Kasi kapag ayaw na tumanggap ng pagkakamali, ang tawag dyan ay impunity, no? Ibig sabihin, gumagawa na ng masama pero wala nang nararamdaman. Pag itinuwid mo, ikaw pang lumalabas na mali. Yun isang nakakalungkot na pangyayari. Pero ako'y naniniwala na hindi natutulog ang Diyos. Maraming mga Kristiyano seryoso sa paggawa ng tama at ng matuwid na pamamaraan. At sa pamamagitan nun, lalabas at lalabas pa rin ang konsensya ng tao na ang mali ay mali, hindi pwedeng maituwid. At yung tuwid ay tuwid naman. Sana magsanhi ito ng pautay-utay na pagbabago ng bansang Pilipinas na ating ipinakamamahal tungo sa pagbabago, sa pagiging matuwid ng bawat Kristiyano. Ang pinakabatayan lang natin, mga kapatid, ay ang Panginoong Diyos mismo. At alam ko, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya yung fraternal correction, hindi lang nag-a-apply isa sa isa, nag-a-apply din yan sa maraming tao patungo sa isang bansa. At nangyari rin yan sa bawat isa sa atin na tinutuwid tayo mismo ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, bigyan niyo po kami ng grasya ng pagpapakumbaba na aminin namin lahat kami ay nagkulang sa iyong harapan. Pero wag naman namin itago yung sarili namin sa pagiging matuwid lamang. Ituwid niyo kami ng maayos at kami po ay makikinig sa inyo. At gawin niyo rin po kami instrumento sa ikatutuwid ng buhay ng aming
kapwa patungo sa isang bansa na maayos, malinis, merong pagkakapantay-pantay, may katarungan at pag-ibig, tinutulungan ang mga nagkasala na maituwid, at yung mga matuwid ay binibigyan ng recognition. Tulungan niyo po kami lahat sa paglalakbay na ito tungo sa isang sitwasyon na patungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.